Tayo muna po ay manalangin. Aming Diyos, patuloy kami na lumalapit sa iyo sa oras na ito. Bagamat po na mainit ang panahon, tulungan mo kami, O Diyos, na maging panatag sa pakikinig ng iyong salita, maging bukas ang puso at isip, at totoong hindi namin to kaya sa ganang aming sarili kung wala po ang iyong tulong sa aming kalagitnaan. Bigyan niyong liwanag ang puso namin, gabay sa nilay-nilay namin sa iyong salita, upang ang makita lang namin, O Diyos, at patuloy na mapakinggan ang tinig niyo po sa aming mga puso. Samahan mo kami, O Diyos, tulungan, ibig ang mga kapatid namin na kasabay din namin sumamba, tulungan niyo po sila, maging sa mga nangangaral, si Pastor Jovic, si Ranji, tulungan niyo po sila sa mga oras na ito. Bigyan niyo pong biyaya ang bawat isa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa buong maghapon po na ating pag-aaral, aking pong sinadyang pag-aralan natin ang ilang mga talata sa Book of Joshua. So sana'y maging isang pagpapala sa atin ang mga bagay na ito sa ating pag-aaral simula sa araw na ito. So, tatalakayin po natin ang chapter 6 ng Book of Joshua. At kung tatanungin po natin ang ating mga sarili, alam natin kung ano yung buong kasaysayan ng chapter 6. Ito yung pagbagsak ng bakod ng Jericho. Alam nyo, kahit mga bata na tinuturuan sa Sunday School, alam ang kasaysayan ng book ng Joshua chapter 6. Kaya kung tatanungin natin ang ating mga sarili, o maging tayo na nagbabasa ng book of Joshua, ng salita ng Diyos, kung tatanungin ko po kayo, sa palagay ninyo mga kapatid, ano yung pinakasentro ng chapter 6? Maaring isagot natin tulad kung ang sasagot ay mga tinuturuan natin sa Sunday School, tulad ng ating nabanggit, ang sasabihin natin ay ang pagbagsak ng wall of Jericho. So yun ang ating maaaring banggitin. Tunay po na ito yung ating pagkaalam, tulad ng pagkaalam ng ilang mga mananampalataya. Subalit, may isa pang pagtingin na dapat nating makita sa chapter 6 patungkol sa pagbagsak ng wall of Jericho. Para sa akin, hindi po ito ang masasabi nating sentro ng buong chapter 6. Ang pinakasentro ng chapter 6 ay yung ating text, verse 27. Sabi sa verse 27, kaya't ang Panginoon ay naging kasama ni Josue at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa buong lupain. Para sa akin, ang pinakasentro ng buong chapter 6 ay hindi ang pagbagsak ng Jericho, kundi ang pagsama ng ating Diyos kay Josue sa kanyang pakikipaglaban bilang tao ng Diyos. Kaya ito pinamagatan po natin sa ating pag-aaral ngayon sa chapter 6, ang Panginoon nawa ang maging kasama natin bilang mga tao ng ating Diyos. Ilang punto lang ang ating titingnan mga kapatid sa oras ito. Number 1, yung kabuuang senaryo ng buong chapter 6. And then yung climax ng chapter 6. And then ang aplikasyon o lesson para sa atin kung patungkol sa pag-aaral natin sa oras na ito. First, yung kabuuang senaryo ng chapter 6 ng Joshua. Alam natin, grabe yung takot ng mga tao sa paligid, ng mga Kananeyo sa bansang ito ng Jerusalem o sa Israel, sapagkat yung reaksyon ay pinakita rito ng mga taga Jericho, ng mga mamamayan ng Jericho, even yung king of Jericho, ay talaga namang kagilagilalas para sa kanila. Ito yung sabi ng verse 1 ng chapter 6. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakalalabas at nakapapasok. Ibig sabihin, yung gate ng Jericho ay nakasarado na. Pero kung babalikan natin yung chapter 5, bino-open lang ang gate ng Jericho pag tuwing umaga at tuwing gabi isinasara na ang gate ng Jericho. But now, ang sabi rito, permanente nang naka-close ang gate ng Jericho. Tunay na ito ay isang pagpapakita na grabe yung takot nila sa mga anak ng Israel o sa mga tiga-Israel. Sapagkat makikita natin, hindi lamang gabi sinasara ang pintuan ng Jericho, kundi
Even sa umaga, sarado na sapagkat nabalitaan ng king ng Jericho na nakatakas yung spies na pinadala ni Joshua na siyang nakausap ni Rahab na isang prostitute sa chapter 5. Makikita natin na talaga namang takot na takot sila sapagkat nabalitaan nila kung paanong tinuyo ng Diyos ang ilog Jordan. Nakatawid sila doon, nakatulad ng nangyari sa Red Sea. At paano nilang nagapi ang ilang mga king ng mga Amorites. Talaga namang napanghinaan sila ng loob sa mga oras na ito, mga kapatid. Totoong takot na takot ang mga Jericho kung kaya't gabit araw, sarado na ang pintuan ng kanilang bakod. Walang nakalalabas at walang nakapapasok. Matapos nito, nagsalita ang Panginoon kay Josue sa dapat nilang gawin bilang tao ng Diyos na inutusan na sakupin ang bansang ito ng Jericho. Una, nagbigay ng mainam na hamon na salita ng Diyos mismo rito kay Joshua. Makikita natin dito yung salitang the person with the promise. Sino ba yung persona na nangako dito kay Joshua pagdating sa verse 2 ng Joshua chapter 6? Walang iba kundi ang Panginoon mismo ang nagsalita. The person with the promise. Nangako mismo ang ating Diyos. Mismo ang nagsalita ay ang ating Panginoon. Mismo kay Joshua. And then, the people in the promise. Sino yung ipinangako dito ng Panginoon kay Joshua? Mainam. Ang sabi rito, ibibigay ng ating Panginoon kina Joshua sa kanilang kamay ang alin? Ang Jericho at ang hari nito at ang mga mandirigma nito. Itong ibibigay ng Panginoon kay na Joshua, the king ng Jericho, even yung mga mandirigma. Ito ang pagsakop ni na Joshua ay masasabi natin higit pa sa kayamanan na kanilang makukuha. Why? Sapagkat ang matatalo nila rito is the monarchy ng Jericho. And then the military ng Jericho ay babagsak sa kanilang kamay. Ibig sabihin, ito ay nangangahulugan ng malakas na pagbigay ng bansang ito sa kamay ng mga tao ng Diyos at kung magpapakita ito na walang tulong na mangyayari para sa taga-Jericho. Walang tulong. Wala silang lakas. Wala silang kakayanan matalo sina Joshua sa mga oras ito sapagkat ito'y sinabi na sa kanila ng ating Diyos. Ngayon, ano yung marapat gawin dito ni na Joshua sa bilang tugon sa sinabi sa kanila ng ating Diyos? Para sa akin, hindi lamang ito pangako na binigay ng ating Diyos, lalo't-lalo marapat nilang gawin ay ang ituon ng kanilang isipan, ituon ng kanilang pakikinig sa sasabihin ng Diyos sa kanila sa mga oras na ito sa dapat nilang gawin. Hindi lang namnamin yung pangako na ibibigay ko sa inyo ang Jericho, pagkos dapat nilang gawin ay ibigay ang kanilang pandinig at tukdin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Basahin ko sa inyo, Joshua chapter 6 verse 3 up to verse 5. Ito ang sabi na marapat nilang gawin. Ang sabi, libutin ninyo ang buong lungsod at lahat ng mga lalaking mandirigma ay gigilid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Verse 4, ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban at ang 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at hihipa ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipa na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli ay sumigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Ano yung gagawin nila mga kapatid? Simpleng inutos ng ating Panginoon. Sa loob ng 6 na araw, lilibot sila sa bakod ng Jericho. Once a day, kumbaga, sa loob ng 6 na araw. At pagkatapos ito, kasama dito ay yung kanilang priest, yung mga pari na may dala ng tambuli, yung horn na hihipa nila sa mga oras na sinabi ng ating Panginoon. At kasunod nito ay ang may dala ng kaba ng tipan. Tapos kasama
sa hulihan nito ay ang mga mandirigma, yung mga sundalo na siyang lalaban dito sa Jericho, yung siyang sasalakay dito sa Jericho. But ang sabi ng ating Panginoon, sa ikapitong araw ay kaiba ang inyong gagawin. Ang sabi, sa ikapitong araw ang gagawin nila, lilibot ng 7 ulit. At saka, pagkatapos ng 7 ulit, saka sila sisigaw, hihipa nila ng yung sungay ng tupa na kanilang daladala at kanila itong marinig at saka sila sisigaw ng malakas. At ang sabi ng ating Panginoon, ang pader ng lungsod ng Jericho ay guguho at saka papasok ang sasalakay dito sa Jericho. So ito yung maliwanag na utos sa kanila dito mga kapatid. Kumbagay, ganito lang ang kanilang gagawin. Sabi nga, na-quote si D.A. Carson, si Donald Arthur Carson, sabi niya dito sa bagay na ito, sabi niya, ang mga tagubilin ng ating Panginoon dito sa Book of Joshua chapter 6 ay nagpapakita ng katangian ng tipang magiliw. Isang tipan, isang covenant, isang testamento na magiliw. Gracious, sabi niya ni Carson, na ibinigay ng Diyos sa Israel sa lupaing ito. Ngunit, dapat nilang gawin ito sa kanila sa pamamagitan ng tapat na pagsunod. Ibig sabihin mga kapatid, walang ilalaktaw sa inutos ng ating Panginoon sa mga bagay na ito. Maliwanag ang utos sa kanila. From chapter 6 verse 6 up to verse 26, naroon ang utos ng Panginoon sa bayang Israel kung papaano magagapi ang Jericho. Ang sabi nga ng ilang mga manunulat, ang kataparan ng pangako ng Diyos ay nakasalalay kung papaanong tupdin o gawin ang utos ng Diyos sa kanila. Ito ang isang maliwanag na katotohanan na dapat nilang bigyan pansin ang utos ng Diyos sa kanila. Alam niyo, para sa akin mga kapatid, ano yung pinakamahirap na utos dito ng ating Diyos sa mababasa natin sa buong chapter 6? Para sa akin, hindi yung pag-ikot ng 6 times a day sa loob ng 6 days. Hindi yung 7 times pagdating sa ikapitong araw. Hindi yung pag-ihip ng sungay ng tupa o yung pagsigaw o yung pagsalakay. Hindi ito ang pinakamahirap para sa akin na utos dito ng ating Panginoon. Ano yung pinakamahirap na utos dito mga kapatid? Basahin nyo, verse 10. Sabi sa verse 10, at inutos ni Josue sa bayan. Ito yung isa sa pinakamahirap na utos. Huwag kayong sisigaw. Huwag kayong sisigaw. Ni maririnig ang inyong tinig. Ni magsasalita na anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin, kayo'y sumigaw at saka lamang kayo sisigaw. Alam niyo, para sa akin ito ang pinakamahirap na utos. Sa kasaysayang ito ng chapter 6, pagbaksak ng wall of Jericho. Imagine niyo, 6 times, once a day, iikot sila, pero wala silang mapapakinggan dapat na salita sa mga Israelita. Pagdating ng ikapitong araw, 7 times, wala silang mapapakinggan dapat na salita. Ni konting tinig, ni lingwahe na lumabas sa kanilang bibig, ay dapat wala. Sabi nga ng ilang komentaryo kung bakit ito daw po ang pinakamahirap sa utos na ito, sapagkat habang umiikot daw po ang Israel, ang mga taga-Jericho ay nakasampa sa bakod ng Jericho at tinutuya ang mga Israelitang umiikot sa wall. Sinong hindi makatitiis? Sinong hindi magbibigay salita kung tinutuya ka habang umiikot ka? Tayo nga lang mga kapatid, kapag nakapakinig tayo ng hindi natin gustong salita, agad tayong magbibigay ng buwelta ng salita rin. Di ba po ba? Di ba ganun ang ating gawin? Pero sabi rito, ito yung utos sa kanila. Walang tinig. Walang salita. Pigil ang kanilang bibig. Pigil ang kanilang isipan. Pigil ang kanilang buong pagkatao. Dapat nilang supilin ang bagay na ito. At makikita pa rin natin dito ang isang pangunggali ni Joshua na hindi na umaangal sa utos dito ng ating Panginoon. Imagine ninyo mga kapatid, sino yung kasama ni Joshua? Hindi lang priest, but warrior.
Ang alam pag ikaw ay warrior, alam mo, susuong ka kagad sa labanan. Pupunta ka kagad ng digmaan. Ba't ito? Iikot. Warrior ka. Iikot ka. Walang pag-angal na makikita natin sa utos dito na ibinigay ng ating Panginoon kina Joshua. Walang lumabas sa kanilang labi na pag-angal, buhat sa kanilang mga pinagagawa sa kanila ng ating Diyos. Kung titingnan natin, ang sabi nga, ang mga kasama dito ni Joshua, yung mga Rubinita, alam niyo po kung sino yung mga Rubinita? Ito yung mga nangako kay Moses at saka kay Joshua, sige, sasama kami sa iyo. Iiwan namin pamilya namin dito sa lugar nito. Sasama kami sa pagpunta sa promised land. Kami makikipaglaban para sa inyo. Ito yung kasama ni Joshua sa mga oras to, mga mandirigma. Pero paiikutin lang sila ng ilang beses sa Jericho. So ito yung senaryo, mga kapatid, ng chapter 6. But the second point natin is the climax ng senaryo. Ano yung climax dito? Verse 27. Sabi sa verse 27, kaya't ang Panginoon ay naging kasama ni Josue. Kaya't ang Panginoon ay naging kasama ni Joshua. Tunay po para sa atin, hindi po ang pagbagsak ng pader ng Jericho ang siyang pinaka-climax ng kaganapan sa chapter 6. Hindi yung pagkagapi ng king o the military ng Jericho ang pinaka-sentro. But ang pinaka-sentro dito yung sinabi ng verse 27, so, sabi ng 27, so the Lord was with Joshua. Kasama ng ating Panginoon, kasama ni Joshua ang ating Panginoon. Ito ang pinaka-climax ng buong kabanata o buong kapitulo sa na ito. Dahil masasabi natin, anong halaga ng tagumpay? Anong halaga ng tagumpay ng isang tao ni Joshua sa kanilang paggapi sa Jericho kung hindi naman nila kasama ang ating Panginoon? Anong halaga ng tagumpay ng bawat mananampalataya, bawat tao ng Diyos, maging success sila sa kanilang buhay, maging success sa kanilang karir, kung hindi mo naman kasama ang ating Panginoon? Anong silbi ng lahat ng bagay na ito? Tunay na ito ang katotohanan sa buhay ni Joshua. Ito rin ang totoo sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Dahil aanhin natin ang titulo ng ating pangalan kung hindi naman natin kapiling, hindi natin kasama ang ating Panginoon sa ating buhay, sa bawat gawi natin, sa bawat pagkilos natin, sa bawat paglakad natin, sa bawat desisyon natin. Anong silbi? Anong inam ng titulo na kamit natin kung wala ang pagsama ng ating Panginoon sa ating buhay? Sabi nga ng isang manunulat, sabi niya, sa wikang Tagalog, ang presensya ng Diyos kay Joshua, sabi niya, ang dahilan ng kanyang katanyagan. Pag bubabalikan natin yung ating text, hindi nauna doon yung katanyagan ni Joshua. Bagkus nauna doon, kasama ni Joshua ang ating Panginoon. Dito ang pinaka-key ng katanyagan ni Joshua ay ang presensya ng Diyos. Kasama niya sa kanyang lakbayin, sa kanyang pakikipaglaban, sa kanyang tungkulin at pagganap sa inuutos ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil kung wala ang presensya ng Diyos, walang himala na magaganap sa buhay ni Joshua sa mga oras nito. Walang mangyayaring victory doon sa chapter 3, chapter 5, or chapter 6, or chapter 8. Walang mga pananagumpay na mainam na nadideklara na ang Diyos ang naluluwalhati kung hindi kasama ng Diyos si Joshua. Kaya mainam yung pagkalahad ng manunulat ng Joshua ito, si Joshua. Doon sa chapter 6, verse 27, hindi niya inuna yung kanyang katanyagan, pagkus ang una niyang isinulat sa pinaka-climax, ay ang pagsama ng Diyos sa kanya, bago ang kanyang katanyagan. Sana ganito rin ang buhay natin, mga kapatid. Na sana hindi mauna yung ating katanyagan. Pagkus makita sa atin, kasama niya ang ating Panginoon. Tulad ng kay Joseph na ating nakapag-aralan kanina. Hindi nakita doon yung kahusayan ng gawa ni Joseph sa loob ng bahay ni Potiphar. Pagkus ang nakita ni Potiphar o ni Mr. Potiphar, kasama ng taong ito ang kanyang Panginoon.
Kasama niya ang ating Panginoon sa mga oras na iyon. Hindi yung katanyagan na naganap sa kanya na nagapi niya ang leader o ang king ng Jericho o the military ng Jericho. Hindi yon ang nahayag. Bagkus, ang kabuuang senaryo ng chapter 6 ay kasama ni Joshua, ang ating Panginoon. Yun yung ilang halimbawa, mga kapatid, ng kasama nila ang ating Panginoon. Sa halimbawang ito sa testimony ni Rahab. Kilala natin kung sino si Rahab. Isang prostitute, isang nagbibigay alim. Pero ano yung kanyang testimony sa mga spies na pumunta rito para tiktikan, alamin kung ano yung naging sitwasyon dito sa loob ng Jericho. Tingnan niyo po, chapter 2 ng Joshua, verse 8 to verse 11. Ito ang sabi ni Rahab ng kanyang testimony sa mga spies. Sabi niya, bago sila natulog, ay kanyang inakyat sila sa bubungan. Dito tinago ni Rahab yung mga spies. Bago natulog, pinuntahan muna ni Rahab. Verse 9, at sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. Wow! Alam ni Rahab na ang lupain ng Jericho ay hindi na nila tangan-tangan o hawak-hawak kahit meron silang matayog at mataas na pader. At meron silang mga military na magagaling. Alam ni Rahab, sabi niya, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. At ang pagkatapot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghina sa harapan ninyo. Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula, the Red Sea, sa harapan ninyo, nang kayo lumabas sa Ehipto, at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng Amoreo, na sa kabila ng Jordan, si Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitaan namin iyon, sabi ni Rahab sa verse 11, nang mabalitaan namin iyon, ay nanlumo. Grabe yung pagka-word na ginamit niya, nanlumo, na para bagabang isang mantikilya na nilagay sa gitna ng initan, na nalusaw. Talagang discouraged, bagsak na bagsak yung puso namin. Sabi ni Rahab, sa inyo, sabi niya, nanlumo ang aming puso. At walang tapang na naiwan sa sino mang tao dahil sa inyo. Question, bakit ganito ang damdamin ni Rahab o ng mga tao sa loob ng Jericho? Bakit nanlumo kayo ng puso? Bakit natakot sila sa mga Israel? Anong dahilan? Tingnan niyo yung sunod na sinabi dito sa verse 11. Sapagkat, ito yung reason, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos, ang siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Grabe yung pagtingin ni Rahab sa patotoo niya sa mga spies na ito, na hindi nyo kasama lamang ang inyong priest. Hindi nyo lang kasama yung inyong mga mandirigma. Hindi nyo lang kasama yung Ark of the Covenant. Hindi nyo lang kasama yung mga promises ng ating Panginoon. Pagkos, sabi ni Rahab, yung Diyos sa langit, sa itaas, Diyos sa lupa, sa ikalaliman, siya ninyong kasama. Kaya grabe yung panlulumo, grabe yung naramdaman nilang takot. Sapagkat nakita nila, sino yung kasama ni Joshua? Sino yung kasama? Sino yung Diyos? Anong uri Diyos ito? Nakasama nila. Tingnan nyo, nakita natin na hindi na kinatikan dito tinignan ni Rahab kung sino yung Diyos ng Jericho. Sino yung kanilang pinakamatibay na sandalan, yung kanilang pader. Hindi yun ang tinignan ni Rahab. Pagkus tinignan niya, yung kasama niyo, yung Diyos o yung Panginoon ninyong Diyos, siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Siya yung tinignan dito ni Rahab. Ito yung testimony. Kasama nila ang ating Diyos. And then, yung sinabi rin ng mga tao kay Joshua, o sinabi rin dito sa Joshua chapter 5, verse 1, ang sabi dito, nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng Amoreo na sa kabila ng Jordan, sa Dabong Kanluran, at sa lahat ng mga hari ng mga Kanineo sa tabing dagat, kung paanong tinuyo ng Panginoon
ang tubig Jordan sa harapan ni anak ni Israel hanggang sa sila'y makatawid ng lumo ang kanilang puso at sila'y nahinaan ng loob dahil sa mga anak ni Israel. So bakit nanlumot? Bakit na-discourage ang mga taong itong mga Amoreyo kina Joshua nang dahil sa Panginoon na kanilang kasama? Kung kaya, huwag po nating kalimutan, mga kapatid, na magganap nawa sa ating buhay bilang mga tao ng Diyos na sana'y kasama natin ang ating Panginoon. Kasama natin, sana ito yung makita sa atin. Sana ito rin nakikita natin sa lahat ng ating gawa. Kasama natin ang ating Panginoon. And then, isa pang sinabi ng mga kasundaluhan kina Joshua sa mga oras na ito. Joshua chapter 1 verse 16 up to verse 17. Sabi ng mga taong ito, at sila'y sumagot kay Josue at sinabi, lahat ng iyong inutos sa amin ay aming gagawin. Ito yung mga Rubenita, Gadita, na siyang nangako, yung kalahating lipi ni Manases, na siyang nangako na, sige Joshua, sasama kami sa iyo. Sa pakikipaglaban, iiwanan namin, mahal namin sa buhay. Hahayo kami, gagapiin natin yung ipinangako ng Diyos, ng mga bayan, sasakupin natin yan. Pero may sinabi sila, tingnan nyo. At sumagot sila kay Joshua, lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin. Saan mo man kami suguin, pupunta kami. Walang problema, Joshua. Anong utos mo sa amin? Gagawin namin. Kung papuntahin mo kami dito, pupunta kami doon. Sasakupin namin to, sasakupin namin. Walang problema. Pero sabi niya, verse 17, kung papaanong pinakinggan namin sina Moses sa lahat ng mga bagay, ay gayon namin pakikinggan. At ito yung sabi, sumayunawa ang Panginoon mong Diyos gaya kay Moses. Ito yung kanilang kondisyones lang, mga kapatid. Walang problema sa amin, Joshua. Anong gusto mong iutos? Anong gusto mong sabihin? Anong nais mong ipagawa? Anong nais mong sakupin? Walang problema. Ang gusto lang namin, kung papaanong sumama ang Diyos kay Moses, sana'y kayo sa iyo, Joshua. Ito yung ina na kasama ng Diyos. Hindi pinagmamalaki dito ni Joshua yung galing ng kanyang military, yung taktika na kanilang pamamaraan sa pakikipagdigma. Pagkus ano yung pinakamainam para kay Joshua, kasama niya ang Diyos. Ibaling hindi mabantog ang kanyang pangalan, basta lang kasama nila ang ating Diyos sa kanilang buhay bilang mga tao ng Diyos. Anong aral makikita natin dito sa atin, mga kapatid? Alam natin, tulad ng aking nabanggit, ang pinakasentro ng kabanatang ito ay ang verse 27. Hindi ang pagbagsak ng Jericho para sa akin ang sentro ng chapter 6, but yung pagsama ng Diyos kay Joshua ang pinakasentro ito. Ang tanong, makakatiyak ba tayo na kasama natin ng Diyos sa ating lakad? Makakatiyak ba tayo na kasama natin ang ating Panginoon sa ating mga gawi at pagdesisyon? Nakakatiyak ba tayo, kapatid, na kasama mo ang Diyos sa pagpasok mo sa iyong trabaho? Kasama mo ba ang Diyos sa iyong pagsamba? Sa pag-lead, sa worship, sa pagbukas ng hymn, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng scripture reading, sa pag-upo, sa pagtayo. The question is, kasama ba natin ang Diyos? Ito ang pinakamainam na dapat hangarin ng bawat mananampalataya. Ibig sa mga kapatid natin, through online. Nang question din ba, kasama rin po ba ninyo ang Diyos sa inyong pagsamba habang kayo nasa loob ng inyong tahanan? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama ba natin ang Diyos? Alam niyo yung tanong na yun, nasagot natin kanina kay Joseph. Nakita natin, pero kung kay Diyos pa natin ilalapat at titingnan ang kabuuan na sinabi ng salita ng Diyos, paano matitiyak na kasama ni Joshua ang ating Diyos? Balikan natin ang unang sulat niya sa chapter 1, verse 5 up to verse 7. Lundag tayo ng verse 9. Ito ang sabi ng
salita ng ating Diyos. Pakinggan natin ang sinabi ng ating Panginoon kay Joshua. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw sa iyong buhay. Wow, sarap pakinggan. Napakainang pakinggan. Walang magtatagumpay sa iyo, Joshua. Sino man, walang magtatagumpay. Kung paano ako'y kasama ni Moses, ako'y kasama mo rin. Uy, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sarap. Bulay-bulahin ang pangako nito ng Diyos. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. I will never leave you nor forsake you, Joshua. Kung paano ko sumama kay Moses, gayon din sa iyo. Verse 6, magpakalakas ka lamang at magpakatapang mabuti, sapagkat ipapamana sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusang iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Verse 9, hindi ba't inutusan kita? Di ba't meron akong utos sa iyo, Joshua? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manlupaypay. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Ang question, paano mapapanghawakan ni Joshua na kasama niya ang ating Panginoon? Kung babalikan lang natin yung sinabi ng verse 7, huwag kang lumiko sa kanan, huwag kang lumiko sa kaliwa. Ang patunay na kasama ni Joshua ang ating Panginoon ay handa niyang pakinggan ang lahat ng utos sa Kanya ng ating Panginoon. Kahit umikot lang kayo ng wall of Jericho ng 6 times a day sa loob ng 6 na araw, utos ng Panginoon ay pakinggan mo ng 7, pagdating ng 7 times, umikot lang kayo ng 7 times. Ibig sabihin, dapat mong pakinggan. Ito ng iyong pandinig, ang buong puso, isipan, atensyon sa utos ng Diyos at pagkatapos ay tupdin. Yun ang patunay, kapatid, na kasama natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung hindi natin pinakikinggan ang utos ng Diyos at hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, kung magdideklara tayo na ito yung gusto ko, anong pakialam ko sa kalooban ng Diyos, ito yung gusto ko, kapatid, kasama mo ba ang Diyos? Malinaw, si Joshua hindi kumatig sa gusto niya. Hindi kumatig at hindi kumiling sa nais niya, sa plano niya. Lord, hindi ko gusto yung plano mo eh. Ito yung plano ko. Pasukin na lang. Gibain yung dingding ng Jericho, yung gate ng Jericho. Tapos ang laban. Hindi. Pagkos pinakinggan niya ang utos ng Diyos at sinunod niya ang utos ng Diyos. Patunay na kasama nila ang ating Panginoon. Kung anong malinaw na utos sa atin ng Diyos at sinasabi sa atin ng Diyos, ang dapat lang natin gawin at tupdin ang kalooban ng Diyos. Itong malaking patunay na kasama natin ang ating Panginoon. Sa ating lakbayin, sa ating buhay, sa bawat gawi at gawa natin bilang mananampalataya ng ating Diyos. Kaya tanong natin, sa iyong kaibigan, sino kasama mo? Ikaw, na hindi pa nagsusuko ng iyong buhay kay Jesus, sino kasama mo sa buhay mo ngayon? Kaninong utos ang iyong pinakikinggan? Sinong kalooban ang iyong nais na masunod sa iyong sarili? Ang iyong bang gusto? Kaibigan, isang malaking pagyura sa kalooban niya ng Diyos. Kung ang sarili mo ang siyang gusto. Huwag magpasakop ka sa nag-iisang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas, nag-iisang nagbayad ng kasalanan ng mga taong nagtiwala at sumampalataya kay Jesus. Dumibigay ang iyong buhay at dumipasakop ang iyong buong pagkatao at makakatiyak kang sasamahan ka ng ating Panginoon. Pero sa ating mga mananampalataya, sa atin ang mga miyembro ng iglesyang ito, ang tanong ko rin, sino kasama mo pag nagdesisyon ka? Pag nagsabi ka na ito yung plano ko, sino kasama mo? Kung kayo mag-asawa yung nagplano, ang tanong, sino kasama mo?
sa pagplano ninyo? Kasama mo ba ang Diyos? Pinakinggan mo ba ang kanyang tinig? Pinakinggan mo ba ang kanyang kalooban? Sana, nawa, kapatid, nawa, mga mananampalataya, nawa, tao ng Diyos, kasama mo ang Panginoon sa bawat plano at adhikain natin at paglilingkod natin at paggawa natin ang kasama natin ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, salamat sa katotohanan ito. Salamat, O Diyos, na pinakita mo sa amin ang pinakasentro ng chapter 6 ay ang pagsama mo kay Joshua. Hindi ang isang malaking event, Panginoon, na siyang laging nakikita ng mga tao. Pagkos, Lord, ang pinaka-importante, pinaka-main trust ng lahat na ikaw ay sumasama sa iyong mga tao. O Diyos, sana ito rin po ang aming adhikain. Ito yung aming hangarin din sa aming buhay bilang iyong mga tao. Na ang kasama namin ay hindi ang aming sarili, hindi yung aming plano, hindi yung aming gusto, kundi Lord, ikaw ang sumama sa amin sa bawat hakbang ng aming mga paa. O Diyos, nagpapasalamat kami dahil pinaabot mo na sa amin ang nais po ninyo na matutunan namin bilang yung mga tao buwat sa iyong salita. At pinupuri ka namin at sinasamba sa mga oras na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.